Kamusta kayo? Kamusta kayong lahat? Narito ako ngayon sa sementeryo kung saan binibisita namin ang aming mahal na inang. Kaarawan niya ngayon, kaya binisita namin. Meron din kaming pamisa sa kanya. At andun ang pamilya. Andiyan sila. May konting salo-salo. Meron kaming Tim Hortons, tapos binibigyan namin si inang ng yung kaugalian natin mga Pilipino o ibang Pilipino na nagbibigay tayo ng atang, diba? Kapirasong yung pagkain natin, at kanyang mahilig siya sa kape, nilalagay namin sa tabi ng kanyang tombstone. Narinig niyo na ba yung ganong kaugalian? Tapos ayun, laging ganyan kapag ginagawa namin. Bago tayo dito, alam kong against the light, against the araw. Heto ang itsura ng iba sa mga sementeryo dito. Kalimitang sementeryo dito, ito pala ay Katoliko kami, kaya Catholic cemetery ito. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga iba pang mga hinukay na rito, at may mga sad to say, maraming mga pumapanaw. Alam nyo, puno na yan, di ba? Ito yung bago, yung luma, nandun fast further doon, Young Street. Sa Young Street ito. Yun yung old cemetery doon. Tapos dito, ito yung bago. Makikita ninyo, napupuno na to hanggang doon, further doon. Kaya dito nabibili yung mga lote, at ang mapasasabi ko lang sa inyo, pag nandito kayo sa ibang bansa, lanas pa rin sa atin, di ba? Yung plan na funeral plan ba yon? Yung kapag once na pumanaw ang pamilya or kayo, kailangan maging practical nga, at kailangan mapaghandaan para hindi maipasa ang ganitong mga burden ito sa pamilya kung sakaling hindi nyo mapaghandaan. At ang sinasabi ko kailangan pagplanuhan ninyo ang ganitong sitwasyon, na hindi habang buhay tayong mabubuhay. At pinakahuli nating pinakamasaklap nito may papasa natin sa ating pamilya, yung burden ng gastos at pag-aayos, yung gastos na lamang nito kung nandito kayo sa Canada or sa US at wala kayong plan. Napakalaki ng halaga para lang mailibing kayo, para makakuha ng lote. Ngayon may mga option na mas mura, tulad ng cremation, pero pinakamaganda kung pagpaplanuhan ninyo at masusunod kung anong kagustuhan ninyo. Tulad ng kung sa libing, kukuha kayo ng lote rito, di ba? Yung mga kabaong, lahat, buong proseso ay mapapaghandaan nyo yun kung kukuha kayo ng funeral plan, di ba? Hindi ko alam eksakto ang pangalan nun pasensya na kayo, pero you can comment down below kung it's just yung funeral plan. They will take care of that the moment na mag-pass away kayo hanggang sa mahimlay kayo. Tombstone, they will take care of that. Casket, pag-receive sa inyo, misa and all that, depende nga sa plan na makukuha ninyo. Yung dalawang building doon, ang mga nakalagay doon ay yung mga na-cremate, at isa sa mga option naming kinuha para kay inang. I don't wanna get into details about that, pero ito yung marami silang option. Tatawag kayo dito for example dito sa Catholic cemetery dito, tatawag kayo at they will give you all the plans, the options, kung
at they will take care of you they, like what they did to us. Yung inayos kami ng maayos, walang problema. Kaya ngayon ay yun, nahihimlay na yung si Inang doon. Madalas kami bumisita dito at pasensya na kaya hindi ako hindi ito plan. Sa lahat ng mga videos ko wala talaga akong plan. How about I'll just show you kung ano yung mga nandito pang mapapakita ko sa inyo. Let's go. Maybe kunin ko si Bunsoni o si Juniorita maghawak ng camera, may pakita ko sa inyo. At ito yung mga iba pa dito. At pinag-isipan ko to siguro naman again, we have to thank yung respeto, and I think okay naman itong ginagawa ko. We're not hindi naman tayo nakaka-disrespect dito. Ito yung ganitong korte nito, pag may hukay na ganyan, that means may nailibing na. It will take time para ma-settle yung lugar, yung earth, yung lupa, tapos sa kanila lalagyan ng extra lupa at ng damo. Okay? Tapos habang ganon, pinaplano na yung lapida o yung tombstone. That's thousands of dollars pa rin, depende sa mapili ninyo. Kaya it will take time. Siguro by the end of this year meron na siyang malalagyan na to ng damo at lapida. Kaya doon sa lapida kayo mapipili kayo ng design, kung anong klaseng bato. Let's go and look for some more dito. Usapin natin, kunin natin si Juniorita o si Bunson. Yeah, I'm gonna go right there behind that pile there. Okay. Alright, you can move it around if you like. I got yung cameraman ko, yung aking pamangkin. Say hi, Kyle. Hi. Alright, here we go. Dito kami ngayon sa sementeryo kung saan binibisita namin si Inang. At naisip ko mag-video para ipakita sa inyo kung ano itsura ng sementeryo dito sa amin. Ito yung ginagawa nila bago ilibing ang isang tao. Bulldozer ang hinuhukay nila dito. Pagkahukay nila, nilalagyan nila ng tabla dito, about 2x8 na tabla, and para wala namang mahulog, para i-ready yan sa susunod na paghanda na. Kyle, pakita mo itong ito naman ay nahukay na at meron na itong laman. At ang susunod na nito ay lalagyan nila ng lupa. Isa-settle muna nila yung lupa hanggang mag-settle na siya. Tapos lalagyan na nila ng bagong sod or damo. Kasama na rin nun ay yung lapida or tombstone. At siguro before fall, bago matatapos ng lahat, orderin nyo rin yung lapida. Takes thousands of dollars, kaya kailangan pagplanuhan ninyo. Let's go over here again, Kyle, dito. Ito nakikita ninyong lugar, mapupuno ito. Pakita mo rito, Kyle, yung mga number ng lote. There's the 966, tapos yung susunod. So dito binibili yung mga lupa. It's not cheap. It's not cheap. Kaya ang advice ko sa inyo ay really pagplanuhan ninyo, dahil hindi biro yun, na pinakang masamang mangyari din ay lilisan kayo at ipapasa nyo ito sa inyong pamilya, yung burden ng pagbabayad at buong proseso, di ba? At so kailangan ninyo talaga ng funeral plan or funeral insurance para maayos ito.
ah, para kung kailangan mapaghandaan nyo habang buhay pa, di ba? Para rin sa ating mga mahal sa buhay. Yun lang ang masasabi ko, at may papakita pa ako sa inyo doon. Tara Kyle, pakita mo yung buong yun. Up, there you go. Andyan yun. Alam kong against the araw, pero yung puno yun, puno ito ng mga, puno na itong lote doon, further doon sa kabilang street, major street namin, which is Young Street. Ito, kita nyo, empty pa, pero sigurado ko may mga may-ari na nitong iba. Pwede mo kasing bumili dito ng lote in advance para masiguro mo nyo na hindi kayo maunahan kung talagang gusto nyo rito sa lugar na to. Catholic, ano nga pala to? Against the light, di ba? Catholic cemetery to, kaya may mga rules dito, stricto. At okay ba yung ilaw? Lighting? Okay. Kasama ko ngayon dito yung si Juniorita at si Bunsuni. Siyempre yung cousin nila si Kyle. And it's kind of weird sa kanila na they're filming his tito and their dad. Pero gusto ko lang i-share ito sa inyo. Alam ko hindi lahat detalyado, pero gusto ko ipakita sa inyo doon sa mga nasa Pilipinas, lalo na sa mga kababayan ko na ganito ang itsura dito ng sementeryo. Again, I have to remind everyone na talaga kung wala pa kayong funeral plan, kahit sa mang parte kayo ng mundo, lalo na dito sa Canada, which is Canada at America, napakalaki ng halaga ng mula yung funeral service hanggang sa mahimlay kayo. Napakalaki, kailangan yung paghandaan talaga yon. We're talking about an average of at least $20,000, and that's just hindi pa lahat-lahat yon. Okay? Kaya yun ang may papayo ko sa inyo. Payo talaga na kailangan nyo pag-isipan, lalo na pamilyado kayo. Okay, hanggang dun lang. At may ilan pa ako ipapakita sa inyo mga hukay. Alright. Andun sila, binibisita si Inang. Nandun ang kanyang spot niya doon. Magandang nakuha naming spot sa kanya eh. Kaya kung familiar kayo sa lugar na to, sigurado na malalaman nyo kung nasaan siya. And kita nyo yun, dami ng mga lapida ron. Doon naman yung mga mausoleo namin. At mayroon pang further doon sa further west. I believe that's west. Okay? At andun yung mga na-cremate. At mayroon din doon ng mga nasa kabaong na hindi na-cremate. Andun din. Pero karamihan na-cremate. Okay, maraming option dito kung paano mo gustong mahimlay. Alright? Again, itong mga to, sa kinatitindigan ko, sigurado nabili na to. Alright, nandun ako kanina eh, di ba? At dito ginaganap yung misa, dito nagaganap yung pagpeprepara rin sa kanila, yung pag-iimbalsamo at lahat. Kaya dito magmumula sila bago dalhin dito sa himlayan. Diyan si Inang nagmula. At nagkaroon kami ng konting procession ba yun, di ba? At siguro kwento ko sa tamang pagkakataon. Ito yung mangyayari nga pala kapag yung sabi ko sa inyo na yung lupa doon, di ba? Yung nandun, yung inaan dyan na nakatabo na, no? Eventually, ang mangyayari niyan ay parang ganito. Kung nakikita ninyo, nagsettle na yung lupa, ibig sabihin lumubog na yung mga ulan, panahon, lumubog na siya, sa kanila lalagyan ng sod or ng damo. That's a damo. Ang damong ginagamit nila dito ay Kentucky Bluegrass, isa yun sa mga paborito kong grass. Alam niyo naman, nasa lawn care business ako, kaya maganda yon, mahirap patubuin, pero mas na tumubo yon, makapal. I really like that grass. Ito yung mga mamahalin na mga lapida right there. See that? Kung gaano kakapal
Ito usually sa mga magkaanak, mag-asawa, okay? Mag-asawa yung mga yan. That's that's a lot of dollars. Thousands of dollars yan. We're talking about, I don't know, see, it's go up to 10,000, I believe. 8 grand, yeah, depende sa bato. Ito yung gagawin pa nila kasi may lupa, may guhit na, at iba pagandahan, not pagandahan but kung ano yung preparan nila, di ba? You could tell. Ito naman yung again, mga bagong living to, kaya again, hintay mag-settle ng lupa, lalagyan ng damo at lapida eventually. Katulad nyan, ino-ordered nila yan eh. Lahat is planned, kaya kailangan i-plan nyo rin. Alright, hanggang dito na lang muna. Ito yung mga fancy ones. Pwedeng may option kayo maglagay. Alright, teka, maganda to kasi pag nandito kami, kita namin yung maliit na hill, and it's beautiful here. Kita namin yung mga every 10 minutes meron ditong eroplano na dumadaan. Napaka peaceful din, kaya maganda yung naging decision namin kasi marami kayong, we have to go through a lot of planning, mga options bago nyo matapos ang mga itong plano. Kaya kailangan ninyo ng paghandaan na ito. Sandali lang, magpapaalam na ako sa inyo at pabigay ko ito sa mga bata para come here. Bonsoni, she can't hear me. Come here. Hold it here, anak. Dito ka. Hold it. Itong botones sa baba, baka mo mapindot it will zoom in. Yan lang, dyan sa kanan side. Alright. Okay ba? Wala bang glare? Alright. Hanggang dito na lang muna. At again, padayon. Kaibigan, padayon. Dito sa kung saan kami nakapark, may lilibing na rin dito. Maybe this week pag ganyan, hukay na yan, kaya protektado ng tabla 2x8s, at magkakaroon dito ng carpet. Ayan. Alright, hanggang dito na lang.